You're walking down the street or standing in a subway car when all of a sudden a person appears and begs you to give them some money. At that moment your heart sinks, you start looking for your wallet, but then you think, where will my money really go? Am I doing the right thing, or will it end up in the pockets of some bad people? It is because of these thoughts that many people cease this impulse of compassion. And in most cases, they are right. Among the street beggars, there are a large number of scammers. Today, we'll tell you how criminals on the streets deceive people and what tricks they use to manipulate us. Let's get it on. Good morning, good afternoon, good evening sa ating mga kababayan sa buong mundo, saan man kayo naroroon. Welcome po sa ating munting channel. Ang ating mga topics dito ay patungkol una sa mga invention, kung kaya pwede kayong bumalik sa ating mga previous videos kung gusto nyong malaman ang mga inventions na very basic na may pakinabang po sa ating pang-araw-araw. Pangalawang topic po natin ay patungkol sa health, at pangatlo ay patungkol sa entrepreneurship, at ang pang-apat na topic ay yung mga trending issues na kumakalat po sa social media. Kung ngayon ka pa lamang nakadaan dito sa ating munting channel, ikaw po ay pwedeng mag-subscribe at i-click din ang notification bell upang ma-update kayo sa ating pong mga bagong upload na mga videos. Nandito pa rin ako sa 4th floor namin na hindi pa tapos dahil doon sa baba, nandun yung aking mga anak, nag-aaral at nagkukwentuhan sila, maingay, at ayaw ko rin marinig yung topic na aking i-discuss. Ito patungkol sa trending issues dito sa YouTube, dito sa mga Pilipino. Ating reaksyonan yung patungkol sa poverty porn na ginagamit na modus, at nagiging tool din ito upang sumikat sa YouTube. At pwede rin itong magagamit na kumita ng malaking pera. So mag-reaction tayo sa mga video na ating pong nakita dito sa YouTube. People with disabilities. A classic example is beggars pretending to be disabled. This is one of the most effective tricks. People are more willing to help people who have physical disabilities. To spark even more compassion, the beggar usually tells a sad story about a terrible war injury. Sometimes these people deliberately expose their wounds, hoping that passers-by would rather give them money to forget about them. These beggars deliberately limp, impersonate blind or mute people, and even use a wheelchair to make people believe that they suffer all the time. I have legs! Man! I can walk! Jesus! Praise Jesus! But in many cases, it's discovered that the disabled person can hear and speak perfectly, or even run. Some criminals have been using this method for years, receiving money from naive people on the streets and public transport, but many have been discovered by the police or passers-by. For example, something like this happened in China. A beggar pretending to be a poor man with both legs amputated was caught red-handed in the middle of a busy street in the city of Altai. The man with the disability was lying on the ground on some sort of traveling device when a passerby decided to expose him. One might think, what's his problem with the poor guy? It turns out that the vigilante had seen the beggar on the bus a few hours earlier, standing up and absolutely healthy. After several attempts to pull off his pants, he managed to reveal his secret. The cheater's legs were crossed under his clothes, and his sad story was just fiction. Another example, a Chinese beggar, allegedly paralyzed, moves through the streets of Wenling on a wooden skateboard, lying on his stomach. It looks pretty heartbreaking, right up until the second part of the video. After his work shift is over, the man takes off his old clothes, gets up from his vehicle, and stands as if nothing were wrong. The saddest thing is that many people helped him that day, especially a journalist who got out of his way to help him. However, the man refused. It's a pity that because of these thieves, those who really need help often don't get it. This is a family business, as internet users joke. In this video, a person pretending to be disabled crawls through the streets of the city accompanied by 2 women and children. At first, it all looks okay, until the disabled man suddenly stops to rest on the stairs. There, the man takes off his disguise, gets up, and doesn't even limp. Blind.
Another type of fake handicapped people are fake blind beggars. These people also cause us profound compassion, especially if they move around the city with the help of a guide dog. But as you've already understood, many of these blind people can probably see better than you. Here's a good example. Of course, we don't see this person's face, but a look from behind is enough to understand everything about him. The guy filming all this on the camera is outraged. How blind can you be when your blind stick is rolling behind you and you're looking into the storefronts? Well, fair enough. The mentally handicapped. Another type of phony disabled person on the streets of the city are actors portraying people with mental health problems. Sometimes this strategy works even better than fake physical problems. It is effective too, because some bystanders are afraid of people with mental problems and don't know what to expect from them, so they just give them some money because they don't want to get in any trouble. This guy's name is Gary Thompson, and he deserves an Oscar, really. See how he talks while on the street? You wouldn't tell that he doesn't actually have an intellectual disability. Why that camera for? Give me money and to get some eat. Journalists decided to dig into the beggar's story and discovered that his mother sued Honda for $2.5 million for a motorcycle accident. Gary did suffer a tragedy, which left him wheelchair-bound. However, his brain was not affected. In fact, he speaks and communicates perfectly without help. Yeah, I'm really good at it, really good. I clear about $100,000 a year doing this. As you can see, the guy is a real professional. Now the actor works in Kentucky and Lexington, and before that he used to fool people in Austin, Texas in the same way. Plus, Gary has a degree in speech pathology, so he's an actual expert at his job. So yung isang tao, pulubi, nandun sa isang tabi, kala mo kalunos-lunos na yung kanyang kalagayan na mamamatay na siya dahil walang makain o yung napakadumi niya na parang mamamatay na, yung pala ay malakas naman pala ang katawan. Yung nagamit lang niyang strategy upang kumita ng pera. Mayroon pa doong isang lumpo na naghihila-hila ng may gulong. Walang paa. Yung pala, tinalian lang pala yung paa. May naka-wheelchair, utal-utal magsalita, kala mo talagang paralisado, yung pala expert pala sa speech. So maraming modus at kumikita sila habang hanap buhay nila, at yung iba nakaipon pa ng maraming pera. So minsan, ang kahirapan, dahil kapag mahirap, siyempre yung ating loob, naawa tayo. So hindi naman lahat ganon. Marami naman talagang naghihirap na kailangang tulungan. Yung mga may kapansanan talaga namang kailangang tulungan. At ito kasing bagay ng kahirapan ay nagagamit dahil kapag siyempre naaawa tayo. Okay, naaawa tayo, kailangan nandoon yung ating puso na na-touch, at kailangan natin siyempre kapag tayo ay nasa kalagayang yun ay napakahirap talaga. So nandoon yung pagtulong. So lahat ay makukuha yung attention natin na maawa doon at tumulong tayo. So napakaganda namang bagay ang tumulong sa mahirap. At napaka noble na gawain na kapag ang taong mabuti ay tumulong. So, alam natin by morality na pag ang taong tumulong sa isang naghihirap ay noble ito. Napakahanga-hangang isang karakter na isang tao na isang matulungin. At kaso lang, na dalawang panig dito, yung pagkahirapan ginagagamit na tool upang ng daya. At itong damdamin, sa kabilang panig naman, yung damdamin ng tao, siyempre may tendency ka talaga na tumulong, at yung intention mo na gumawa ng kagalang-galang na gawain, so yun, feel good ka kapag nakatulong ka sa isang naghihirap. Kahit walang nakakita sa'yo, basta gumawa ka ng mabuti, nakatulong ka sa kapwa, you will feel good. Because in our understanding, na magandang bagay, isang noble ang tumulong sa isang
sa isang naghihirap, lalo na yung mga may kapansanan. So pero nakita nga natin na ginamit itong isang pamaraan upang mangdaya, mang-scam ng mga tao at kumita ng pera. So pero hindi lahat po, hindi po laging ganon. Mayroon talagang ang naghihirap na kailangan po nating tulungan. Okay. So tunghayan pa natin yung ibang mga video. Jollibee ito. Ay, ano ito yung chicken. Super meal. Spaghetti. Ayun, ha? Kaya mo mamaya, ha? May sausawan pa dito. Yan, may sausawan dito, Nay, ito may spaghetti si Binanay. Ayan po, binigyan ko. Kainin mo, ha? Masarap yan. Ito, mayroon pa ditong package. Yung package daw. Di ko alam anong laman nito. May package, Ayan, oops. Ha? Saan siya nakain? Diyan? Nagkain na siya? Nakuha si Caldero? Tapos? Okay. Pag inalagay kong ganyan, hindi ko nakain. Anong gagawin dyan? Yung dala kong spaghetti, ano yan? Chicken joy yan? Kainin niya. Alisin ko itong dumi, ha? Ito mga dumi, dami, lata. May mga lata baga idigdi, Tayo ay magkakampi tayo, ha? Alisin ko, madumi na, madumi na baga ito. Ka magalit. Alisin ko na muna at madumi, baka may pusa, may daga. Ito pa, madumi nga, Ay, nagagalit si... Pagalis ko, tingnan mo, ha? Kung anong laman, baka mayroon diyang, mayroon diyang, hindi ko alam kung damit o na magustuhan mo, ang iyong kakampi, ang iyong katuwang, kasama, magdasal ka pirmi pati, maghiling ka kay Lord na sana ay, lalo kanyang bigyan ng kapayapaan, bigyan ng kaligayahan, at bigyan ng kasiyahan. Mamaya pag alis ko dito, magkain ka, ha? Yung lata mo tinanggal ko at baka matamaan ka sa mukha, matsugatan ka, magpunta ka sa doktor. Mahirap na. Dito si Lola mo, Si Lola nalulungkot kasi tagal mo raw bumangon. Nay, hindi siya bumangon na ito. Nalakad din na pagkusina na ako magsarili ng pagkain. Nalakad puntang kusina. Anong oras na? Gabi o? Sinilas, nagkapalato din sinilas. Ay, kuminsan alas 4, kuminsan umaga na. Umaga? Kuminsan hating gabi. Kumakain siya. Mabuti naman. Hinihintay ko na lang ng ganun kasi pagkakuha niya, kinakain niya, yung binibigay ko sa anaan. Paano itong Jollibee? Bakit niya kainin? Ay, babantay. Bantayan mo, ha? Kanyang video, kasi ang aking topic ay patungkol sa kahirapan. At yun nga, nandoon, mayroon siyang bit-bit na pagkain ba yun o ano ba yung binibigay niya roon. At nandoon yung isang may karamdaman ba yun o nakahiga, siguro may karamdaman yun o ano man. At yun nga, patuloy siyang nagkukumbinsi doon. At yung namang may sakit, parang nakikita natin na labag sa kanyang kalooban, ayaw magpakita ng mukha, ayaw niya yung yung ginagawang pagbibideo. Pero hanggang mula sa umpisa ng video hanggang natapos, andoon yung pagkukumbinsi, hindi pa rin siya pinapansin at may mga sinasabi siyang kung ano-ano na parang hindi nagpanugma. Ngayon, patungkol sa pagkuha ng video, mayroon pong batas yan na kapag hindi gusto noong tao, ilabag natin yung karapatan
pangtao doon sa pagkuha ng video o picture o ano man na kalabag sa kalooban. So, yan, nandoon yun. So, titingnan natin yung panig noon sa kinuhunan mo ng video at yung nagkukuha ng video. So, yun. Dalawang parte doon, dalawang bagay doon. Kasi sa isang bagay, marami pong lumalabas na kanya-kanyang isip o pang-uunawa. Mayroong thousands of things na tumatakbo sa isip ng tao. Pero titingnan lang natin yung dalawang bagay. Pwede ang video ay kinagugustuhan noong mismong tao na kinukuhanan mo, or pwede rin itong hindi kakagustuhan. So kung sa mga mayaman may pera, pwede kang ihabla doon. Pwede kang ihabla. Or kung ganyan sa mahirap, pwedeng mag-react yung mga kamag-anak dahil halimbawa nakaka-degrade sa kanilang pangalan o sa kanilang apelyido na hindi mo muna kinonsulta or hindi mo muna pinag-uusapan, naghingi ka na ang dapat ng permission na pwede ba kitang kuhanan ng video or ano, pwede ba kitang interviewin or ano ba. Dapat siguro, kasi alam ko sa mga kumukuha ng mga video, mayroon muna yung pahintulot. So doon sa kalagay, parang para sa feeling ko parang hindi okay sa aking pakiramdam na pinipilit yung, lalo na hindi maganda yung setting na nandoon sa situation. Kasi nga pwedeng mag-react yung mga kamag-anak at baka ayaw nilang, hindi natin alam baka ayaw nilang situation na yung naghihirap na kamag-anak ay exposed sa madla na ganun ang kalagayan, maaaring makakasira tayo ng kanilang dignidad o ano ba. So these are possibilities na patungkol sa karapatang pangtao. So yan yun, sa panig sa kinukuhanan mo ng video, pwedeng hindi niya magugustuhan ito at pinagpipilitan mo yung pagkuha mo ng video, or pwede rin itong ikakagusto. So dalawang panig yan, depende yan doon sa kinukuhanan mo. Tapos patungkol naman sa poverty porn, so itong kumukuha ng video, mayroon siyang intention. Ano bang intention? So mayroong intention dito. Siguro ang poverty porn ay nagagamit nga na tool para sumikat sa YouTube. So yun. So mayroong interest ang kumukuha ng video. Pwede rin hindi natin mahuhusgahan din. Pwedeng maganda ang intention or pwede rin magiging hindi maganda ang dating. So dalawang panig on the part sa kumukuha ng video. Kasi kung talagang pinipilit mo ng pinipilit, dahil ano bang intention mo? Para siguro, halimbawa, hindi ko hinuhusgahan, these are possibilities doon sa analysis. Pwedeng pinipilit mo kasi maganda ang topic mo, makukuha mo ang atensyon ng mga tao dahil ito ay kahirapan at pinapakita, ano bang pinapakita mo rito na yung ikaw ay tumutulong or yung grupo mo ay tumutulong para yung halimbawa, yung mga viewers pwedeng ang viewers din pwede rin dalawang bagay din, pwedeng hindi magustuhan ng pinaginawa mong pagbibideo or yung iba naman magugustuhan at sasanib sa'yo. So yun yung intention na pwedeng so pwedeng pinipilit mo kasi gusto mong sumikat, dumami yung viewers, at kung ano pa man, halimbawa makahikayat pa ng mga tumulong. So magandang layunin, makahikayat ng mga tumulong. At kung lalawak pa ng lalawak ito, maraming mag-subscribe. Halimbawa, itong kanyang channel ay marami na, halimbawa, umabot na ng milyon. So marami pang mag-i-interest kasi ngayon ay social media trend. So marami na siyang kumuha, gustong makisanib doon sa channel para halimbawa ma-shout out, para makilala. So magpapalaki ng channel yung iba na gusto ring makisabay dito sa at magiging grupo na ito. So yun mangyari. So anong ginamit ito? Yung tool, kahirapan. So merong yun nga, yung kahirapan, mayroong part doon sa subject. Kasi doon sa unang video na ating ni-reactionan, sarili niya, kahirapan niya, ginagamit niya upang
ano ng kanyang makakuha ng pera, makahingi ng mga ng limos. Ngayon dito sa second video, yung kahirapan ng isang tao nagagamit ng tool para sa sariling interest o sariling kapakanan. Halimbawa, pagpalaki nga ng channel, or pwedeng makahikayat ng mga tumulong, or pwedeng makakakuha pa ng mga gusto ding makasabay sa topic na ito para makakilala din yung kanilang channel. So ito yung mga interest dito na pwedeng magagamit ng tool itong kahirapan. So ito yung poverty porn. So yung intention, hindi po natin sinasabi na masama ito kasi depende lang po yan sa intention. Ano bang intention mo? So sa isang bagay, yung intention mo pwedeng masama, pwedeng mabuti. So depende lamang. So dito sa tao na ito, hindi natin kilala siya kung ano kanyang pagkatao. So ito lang mga possibility. Depende ang paggamit sa video. Unang-una, balikan natin na pwede kang may magalit sa iyo dahil hindi mo muna kinuha yung kanyang permiso. At pwede naman may kakatuwa sa iyo dahil tinulungan mo siya. So yun, depende lang doon sa subject. On the part sa kumukuha ng video, marami ding intention dito. Pwedeng maging masama or pwedeng maging scam. Para, halimbawa, unang-una, nakapagpalaki ng channel, ginamit mo yung tool ng poverty, parang lumaki ng channel or mag-expand ng mag-expand para halimbawa, yung tulong ng mga tao, nakapagsikahit ng tulong at magiging, maglilikom ng maraming pera. Pwedeng ganun. Ito yung mga trend or ito yung mga possibility. So, anong subject natin dito is the poverty is a tool or tinatawag nga itong poverty porn. So, ayan, depende lang. At isang mga trend din ito, isang mga topics kasi yung iba-ibang mga topics dyan. Gusto yung mga iba, mga palabas, mga movie series, yung iba, mga racing, kung ano-ano, maraming subject. Ngayon, so yung mga subject dito, ginagamit naman ay itong poverty porn. So, kuha pa tayo ng mga ibang case dito sa paggamit sa poverty o sa kahirapan bilang subject tool sa pag-trending dito sa video. Isa dyan ang poverty porn. Bago ako magsimula, magpapakilala po muna ako dun sa mga hindi nakakilala sa akin. Ako po si Attorney Libayan at isa po akong trial lawyer. Ngayong gabi po, ang ating pag-uusapan ay yung issue ng poverty porn sa perspektibo ng dalawang tao o dalawang content creators. Unang-una ay si Nas Daily. Itong si Nas Daily, bihadong mas malaki ng malayo ito kumpara dun sa isang i-feature natin na si The Hungry Syrian Wanderer. Tandaan natin, mga kabatas natin, itong poverty porn na ito, ginagawa ito ng Pilipino o kaya mga foreigners at syempre malalaking media din. So, tingnan po natin at usisahin kung anong gusto nilang sabihin tungkol dito sa poverty porn. Umpisahan natin kay Nas Daily. Ito siya. You won the lottery and made $1 million. The first thing you will do is buy yourself a nice car. But the second thing you... Yan. Ito. Umpisa muna natin dyan. Nanalo ka ng lottery. Anong gustong ipahiwatig kasi dito at anong gusto ko ring sabihin dito sa narration na ginagawa ni Nas Daily na ito? Nanalo ka ng lottery, marami kang pera. Ibig sabihin ng marami kang pera, na nanalo ka ng lottery, disposable itong pera na nasa iyo. Ibig ko sabihin, hindi ka gagawing pulubi nung pera na gagamitin mo. Tuloy natin. You will do is take some of that money and donate it to the poor because you are a good human being. Yan. Diba? Yan din po ang sinasabi ko, no? Gusto mo kasing ipakita sa buong mundo na ikaw ay isang mabuting tao. Gusto ko lang klaruhin, mga kabatas natin, itong kay Nas Daily, hindi po ito specifically sa poverty porn umiikot. Kasi yung poverty porn, yun ay linalabas yung mga pagtulong sa social media, linalabas sa media in general. Dito po, sa sinasabi ni Nas Daily, hindi pa nga poverty porn yan.
Charity lang mismo. Charity lang. At titignan natin kung bakit sinasabi niya na masama ang charity. Ano? Tuloy natin. You buy some clothes and some food, you ship them to Africa, and you feel good about it. And that is exactly the problem with charity. Di ba? Yun kasi. Oo nga naman. Yung sinasabi nila kasi dyan, yun yung intangible altruistic feeling. No? Yun sa mga mahilig sa English. Yun yung English counterpart niyan. Yung magandang feeling na hindi mapapantayan ng kahit anuman, masayang feeling na nararamdaman mo dahil feeling mo tumutulong ka sa tao. So hindi naman kasi maikakaila na bukod doon sa tinutulungan mo yung ibang tao, may nararamdaman ka rin na maganda, kaya tumutulong ka. Until they are hungry again. At ikukumpara natin dyan, doon sa content ni The Hungry Syrian Wanderer o Basil Manadel tungkol doon sa lalaki, no, o sa grandpa na gasoline boy. Maganda kasi yung contrast niya, papakita ko sa inyo mamaya. Wasn't local or healthy, so every restaurant in that area got less business. They closed for free. Every clothing shop in that area got less business. And with Nakita nyo ba yon? Nakita nyo ba yon? Ito ang pinaka-importante dito. my food, I created a dependency. Every kid will grow up to expect free food from tourists. Dependency. I've witnessed that personally. I've known people, no, na nasanay humingi ng pera, no, umasa sa mga kamag-anak, and they became dependent. Isang buong pamilya sila ang nangyari hanggang ngayon, no? They cannot hold jobs. Hindi sila makakuha ng maayos na trabaho. Bakit tinatamad na lang sila lagi? Bakit na-breed yung dependency doon sa kanilang kaibuturan? Doon sa loob-loob nila, ang gusto na lang nila umasa. Hindi ho invento yan, totoo yan. Trinitrain mo yung tao na maging tamad. Imbes na magtrabaho, hihingi na lang. Bukod pa dyan, pag pinasok mo yung poverty porn o yung pipicturan mo, yung tao, no, na nasa kalunos-lunos na kalagayan at gagamitin mo yan para ikaangat ng iyong negosyo, ikaangat ng iyong YouTube channel, magkaroon ka ng pera. Yung reputasyon din ng Pilipinas at yung dignidad ng taong yun, no, ang iyong sinusugal para makinabang ka. Diba? Tuloy natin. And with this cycle of dependency, the local businesses die, the local economies die, and everybody there is waiting at the bottom with no job, waiting for the tourist to come in. Why would... Diba? Diba? Totoo yan. Totoo yan. Alam nyo, okay, yung community pantry, no? Kung may patakbo siya ng maayos. Ang problema, mga kabatas natin, no? At nabasa ko rin ito, may mga tao na umaasa na lang sa community pantry at dumadayo pa galing sa ibang lugar para umikot sa mga community pantries na pinapatayo ng mga tao. Why? Because there is a cycle of dependency already. You learn how to fish when all the fish is free. Kuha, why will you learn to fish when all the fish is free? Diba? Ganun ang nangyayari. Kaya tayo, mga kabatas natin, ganun ang nangyayari ngayon sa social media. Ang dami-daming tao, no, natuwang-tuwa na nag-create yung ibang tao ng cycle of dependency. Tapos itong mga tao naman na ito na nagsusuporta doon, binibigay lang ng ganun-ganun lang. Ang hindi nila alam. No? Isipin mo parang anak mo na spoiled. No? Ikaw, kasi sino bang tao dito ang gusto nila na spoiled yung anak nila? Wala, di ba? Pag kayo nga, magagalit kayo, spoiled brat kasi yan, spoiled brat kasi yan, spoiled brat. Kasi hindi maganda. Ano bang ginagawa kasi kapag spoiled yung isang anak, di ba? Hindi pinagtatrabaho, hindi pinapagalitan, binibigay lahat ang gusto. Ganun din kasi ang nangyayari kapag nagkikreate tayo ng cycle of dependency. Bigay lang ng bigay. Wala ka nang pakialam doon sa tao kung ano ang kalagayan niya. Hindi mo na tinitignan kung ano ang kailangan niya as long as you feel good because you gave something, you're okay. Pero paano siya?
Sa poverty porn, paano yung dignidad niya? Paano yung kalagayan o yung reputasyon ng bansa natin? This isn't just my opinion, this is a real problem extensively documented. Diba? Kasi mula nung naklik ko yung pulubi na yon, nagkasunod-sunod na pumasok sa feed ko yung mga gumagawa ng ganong klaseng content o related content. And really, no, mga kabatas natin, kahit 1 subscriber pa lang, nandudoon na, namimigay na ng pagkain, namimigay na ng fully documented lahat, ipapakita kung gaano kahirap yung mga tao na pinagbibigyan niya para makuha niya yung viral video kung saan, no, makikilala yung tao na piniture niya doon sa kanyang YouTube channel at magkakaroon siya ng 1 million subscribers. Dahil dyan, talon tayo doon sa content ni Basil Manadil. Ano ho? Itong kay Basil Manadil na ito, mga kabatas natin, no? Ito yung 70 hours gone, 48 years of gasoline, 48 years ng gasoline boy, emotional reunion. Di ba? Magandang contrast dito, emotional reunion. Bakit? Mga kabatas natin, doon sa 1 year span, kung saan, no, itong si Basil Manadil ay gumagawa ng content. No, tandaan natin, issue, hindi tao. So yung content niya, pag-uusapan natin, content related to poverty porn, ano ho, ang dami niya na naipundar. May bahay na siya, negosyo, di ba? Mga kabatas natin, aminado naman siya, ano ho, na syempre, itong YouTube channel niya, malaki ang kinikita. Kaya nga, tumutulong daw siya sa mga tao. Pero tignan natin, itong taong ito, no, tinulungan niya ito, isa itong gasoline boy. No? Bakit pinili ko ito? Pakinggan natin. Kilala mo Coco? Kaya ba niya? Or Hindi mo natandaan. Ano? Ano Hindi mo natandaan? Basil Serian. Yan. Sinabi na sa comment section. 'Di ba? Ang dami nang nagawa nung video kung saan nag-star yung mga poor na Pilipino doon sa kanyang video. Umangat na yung kanyang level, yung kanyang kayamanan. Yung mga tao na tinulungan niya 1 year after, may nagbago ba? May nagbago ba? Mga kabatas natin, I will admit naman, may mga tinutulungan naman sila talaga na pinupusuan nila at tinutulungan talaga. Pero, that's an isolated case. Sa dami-dami ng content na naging poverty porn, ano ho, tignan nyo nangyari. Siguro, no, habang nagbibigay ka ng pera, habang bigay ka ng pera, magtatrabaho ako, kikita yung YouTube channel ko, bigay ako ng bigay ng pera sa iyo, maayos ang trabaho mo. Maayos ang buhay mo. Papatayo kita ng bahay, maayos ang buhay mo. Pero, pagkatapos mong putulin yung sustento na binibigay sa mga tao na di umano tinutulungan mo, tignan mo ang mangyayari sa buhay nila. Babagsak yan, bubulusok yan pababa, mabibenta yung bahay, mabibenta yung motor. Nangyayari yan sa mga tao na nanalo ng loto, ng sweepstakes. Sinabi ko na yan noon. Bakit? Hindi kasi yun yung tulong na kailangan. It is doing more harm than good because you are creating a dependency. Diba? Ito, tignan niyo si tatay. Diba? Alam mo! Bumalik ka na uli. Oo. Masaya ako. At nagpangita na uli tayo. Masaya tayo. Diba? Masayang-masaya si tatay. Bakit? Nagkita ulit sila. Siyempre, alam ni tatay, makakatanggap na naman siya. Diba? Makakatanggap na naman siya ng pansamantala na ano tawag diyan? Augment. Ano ba Tagalog nun? Pansamantala na suporta. No? Pansamantala na dagdag yun. Dagdag kita. Diba? Pero syempre, bumarik itong si Hungry Syrian Wanderer with another video. Diba? With another video. Syempre, tulad ng sinabi ko, ano ba ang nangyayari dito? There is an exchange. Sabi nyo nga, everybody happy. Diba? Masayang-masaya, di ba? Ito kasi lagi sinasabi sa akin ng mga poverty porn stars. Thank you very much for everything. Nakita nyo yun? Sabi ni Masaya tayo. Sabi ni tatay, thank you very much for everything. Itong si
Hungry Syrian Wanderer, hindi man lang nag-thank you sa kanya dahil, syempre, dahil kay Lolo, umangat ang subscribers. Dahil kay Lolo, nagkapera. Diba? Pero hindi. Ang nangyayari kasi dyan, ang pinapamukha sa inyo, kayo lang ang tinutulungan. Diba? Kasi nga, they are creating a cycle of dependency. Ang pinapamukha, kayo lang ang tinutulungan. Pero hindi nyo alam, mga mahihirap kong kapwa, mas malaki ang tinutulong nyo sa kanila. Tignan nyo yung buhay nila. Nagbabago. Kayo yung buhay nyo. Diba? Nagbago ba? Diba? Sino ba talaga ang tinulungan? Yun ang question. Ito, ang proof. 1 year yan. 1 year ago, tignan nyo yung nangyari doon sa channel ni The Hungry Syrian Wanderer. Tignan nyo kung gaano karami yung mga sikat na poverty porn vlogs niya doon. Diba? Tignan nyo kung gaano kadami at gaano ang epekto nito sa channel niya at sa income niya. Tignan nyo yung nangyari kay Lolo. Ang bimigay natin ay Jollibee. Baka naman. Jollibee. Dali, balik kayo sa pila. Ang pandemic hero, FLM lang malakas, walang hanggan sa pagtulong, mabuhay po si FLM. Long live and God bless. Alright, huwag lang po kayong magtutulakan, lahat po mabibigyan. Wow, may pajali pa, FLM lang ang malakas. Sabi ng refugee, I would say, Taiwan. Balik lang po sa pila. Kumain ka na ba? Awa ng Diyos, kumain ako kahapon. Hindi pa ngayon. Inaantay ko yung padala yung Jollibee dito. FLM FFC Worldwide, nadugtungan na naman ang buhay ng ating mga kababayan sa tulong ng pinamimigay ngayong araw sa Morong Rizal. Saan ka pa? May bigas na, may Jollibee pa. Diba? Ito palang mga tricycle, yung mga toda, iba-iba pala silang mga barangay ang pinanggalingan dito sa Morong Rizal. Kala ko, isang ano lang sila, yung pala, hati-hati sila. Ang merienda pa, Jollibee pa. Di ba? At meron pang detergent. 3 pieces. Wow. Tapos meron pang face mask na kasama. Wow, palakpakan natin. Napakabait naman. Tatak FLM, grabe naman. Diba? Palakpakan natin. May face mask. Oh, shala-shala yung face mask. Check. Check. Wow, ibang klase talaga, idol. Ang sabi, ibang klase talaga, idol natin. Excellent yung monitor. FLM lang ba talaga ang pagbida pag may Jollibee at bigas? Paano yan mga basyo? Sakit na naman sa mata at ulo nyo. Kerere. Shout out sa iyo, Attorney Libayan. Gagamitin ko itong reaction mo para sa aking video. So, ayon sa nabanggit, yung pagbibigay, magkakaroon ka ng feeling good. Maganda ang iyong pakiramdam dahil alam natin na ang pagtulong sa mahirap ay mabuting gawain. Kaso, ang nangyari dito, hindi lang feeling good, kundi bragging. Ang feeling good, hindi mo kailangang ipagmalaki, ipagkakalat mo sa lahat ng tao na ikaw ay tumulong. Kasi nga dapat, ang pagtulong nga para pag i-bless ka ng God, ay hindi mo kailangang ipagsasabi. So yan yung tunay na pagtulong. So kapag ipagsasabi mo, at hindi lang sinabi, kundi hinamak mo pa yung ibang tao na ikaw, ikaw nakatulong ka na ba? So pinakita nila ang kanilang mga activities na pagtulong, sabay ng pag-brag, pagmamayabang doon sa mga ibang tao na sila ay tumulong. At parang feeling nila sila lang ang, sa buong Pilipinas, sila lang ang nakatulong. Nakalimutan nila na ang gobyerno, number 1, na ang tumutulong. Nandyan yung purpose. Tuloy-tuloy ang pagbigay niyan sa mga estudyante, sa mga pamilya. At yung mga ibang grupo, mga simbahan, tumutulong. Sa panahon ng Taal eruption, maraming mga grupo. Alam natin kung sino-sinong mga pumunta doon at tumulong sa mga nasalanta.
Maraming tumulong. At sa mga individual natin, sa araw-araw, maramdaman natin yung mga tumutulong dyan. Kahit yung mga nagtatanong lang. Ako, nagtatanong, tulong na yon. Yung nagtatanong ka kung saan ka pupunta, saan ganito, tulong yon. Yung iba, kahit yung mga naglilibot na mga pulubi, nang hingi, nagbibigay tayo, tulong din yun. Hindi na natin inuusisa kung totoo ba yung kanilang kapansanan o anong problema nila. Hindi natin tinatanong, nagbibigay tayo ng 20 o 50 o ano. Tulong yun. Kaya, sa lahat sa ating buhay, sa pang-araw-araw, nakikita tayo, kahit pag upo lang natin sa jeep, tinulungan tayo, o pag-akyat o ano man, tinulong. Maraming klaseng pagtulong. Ngayon, ipagbibideo natin na nagbibigay tayo sa kapwa o grupo, nagbibigay doon at pinagbabrag natin na sinasabi, ikaw, tumulong ka na ba? Hindi ka pa tumulong. Kami ang sikat dahil kami lang ang tumulong. Yan ang bragging. Pero itong bragging na ito, hindi lang simpleng bragging. Mayroong ulterior motive bakit sila nagbabrag. Kasi maraming tao din na hindi nag-iisip. Yung iba naman nag-iisip. Yung iba na hindi nag-iisip, hahanga. Mapasakay doon sa pagbabrag ng gano'n. Hahanga sila at itong grupo na ito, hindi lang hahanga, nakuha pa ang kalooban. Na idipinsa itong pagbabrag na ito, instead na hindi natin magustuhan kasi nagmamayabang ka. Sino bang makagusto sa pagmamayabang? Pero itong iba na hindi naman nag-iisip na ang pagmamayabang ay hindi mabuting asal, humanga doon at hindi lang humanga, nakuha pa yung kalooban. At pag nakuha ng kalooban, ito na yung ulterior motives. Pwede nang humingi ng financial na tulong. Okay, tingnan natin ang epekto bakit naging masama na itong financial na tulong na ito. Mamaya. So, yan yung unang epekto dito sa poverty porn. Yung ginagamit na tool. Unang-una, hindi lang dito feeling good, kundi bragging dahil sa ulterior motive. At pangalawang, masamang epekto ay yung naging dependent yung mga tao. Naghihintay na lang ng tulong kung sinong tutulong sa kanila. Dahil katulad nga ng pinakita natin sa unang video na si Nadia kahit hindi naman wala namang kapangsanan, malakas naman ang katawan, talagang kusang naglulumpo-lumpuhan, nagkusang sumasakay ng wheelchair, nagutal-utal magsalita, nagtutungkod, nagbubulag-bulagan dahil upang makahingi ng tulong, malakas naman ang katawan, yung iba nakakalapan ng maraming pera na ginagamit yung tool. So, ganun din. Imbes magsikap yung tao, nagiging dependent kasi mas masarap nang tumanggap na lang ng tulong kaysa sa magbanat ka ng buto. So, ang nangyari sa Pilipinas, yan ang kita mo, yung ibang nag-abroad. Kaya hindi umunlad ang pamumuhay dahil isa lang ang nagtatrabaho sa abroad. Marami ditong nandin natira, naiwan sa Pinas, pero hindi nagsisikap. Kasi gusto lang asa sa tulong. Pagdating ng araw, kasi tumatanda naman yung tao, pag uwi sa Pinas, wala nang sapat na kabuhayan doon, maghihirap uli. Kasi hindi naturuan. Yun ang epekto sa maging dependent kahit aasa ka na lang ng tulong. Ang maganda, yung sinasabing ang teach him how to fish. So, hindi lang bigay ka ng bigay, sustinto ng sustinto, tuloy-tuloy, kundi turuan. Kaya nga ang isang topic ko rito ay technology, yung paano magkakaroon ng mga devices na makakatulong sa pang-araw-araw at saka yung pagturo sa kanila, paano rin maging healthy at paano rin kumita ng pera. So, kasi kailangan na turuan yung tao paano magsikap sa sarili niya para makatayo siya. Hindi na kailangan, kahit wala na yung tulong, tatayo siya sa sarili at pwedeng siya naman ang magturo sa iba para makatayo at umunlad ang buhay. Ganun dapat. Kasi ang nangyari sa Pilipinas, instead na ang Pilipinas ay uunlad, actually, mayaman dapat ang Pilipinas dahil tayo ay Asia, masarap ang ating, mas magaling ang pananim dito sa Asia kung kumpara doon sa Amerika, saan mga bansa, mas maganda ang lupain sa Asia. Pero ang Pinas ay naghihirap kasi gusto natin ng masarap, gusto natin kaskas lang ng ATM.
ayaw natin magbanat ng buto. Kumpara sa Vietnam, sa Indonesia, sa Thailand, umangat na sila dahil maaring hindi sila masyado na-influensyahan sa yung pasarap-sarap ng buhay. So yun, samantalang kung tayo ay bibiyahin ng land trip, magmula sa Manila pa uwi papunta sa Mindanao, mula dito sa Manila hanggang Legazpi, hanggang sa Bicol, ang lawak ng mga lupain dyan. Hanggang sa Mindanao, puro ano yan, puro talaga ang daming mga lupain dyan. Samantalang kung magtanim tayo ng gulay, ng pitsay, ng sitaw, ng ampalaya, talong, isang buwan kalahati may harvest na tayo. Isang sahod ng isang araw na average, ang ano ngayon, common na sahod ngayon, 500, 550, 5 kilo lang na ano yan. Minsan umabot ng ang 100 ang isang kilo ng ampalaya. 5 kilo lang. Hindi lang naman 5 kilo. Ang ampalaya pa naman, every other day, kapag nag-umpisa na ng pamunga yan, every other day ka mag-harvest. So yan ang nakikita natin na imbis nakita natin ang pera sa lupa na maraking pera, hindi na tayo nagbanat ng buto kasi gusto natin hingi lang tulong. Hindi natin na-develop ang ating utak na magsikap, hindi natin na-develop na magkakaroon ng skill kasi gusto natin hihingi lang. So yun nga ng mga nag-abroad, isa lang ang nag-abroad, marami dito ang aasa lang ng sustentong pera. At pagkalipas ng panahon, nawala na yung nag-abroad, wala nang maghihirap yung pamilya. So dependency, instead dapat tutulungan, teach him how to fish. So hindi lang patuloy ang pagtulong, kailangan turuan talaga. I-instill talaga sa tao na magsikap ka, magkakaroon ka ng skill at kaalam paano maghanap buhay. Ngayon, dito sa balik uli sa poverty porn. Dito sa nabanggit na tinutulungan, okay? Yung tinulungan na tao after 1 year, wala pa rin nangyari. Pero yung vlogger, nakakalap ng maraming subscriber, malaki ang kita niya sa YouTube, siya ang nagkakaroon ng maraming kita doon sa YouTube. So, sino ang umangat? Yung vlogger ang umangat. Yung tao after 1 year, kung hindi siya nag-develop ng skill, ganun pa rin ang mangyari sa kanya. Walang pag-improve. Ngayon, doon sa sinasabi natin bragging, mayroong ulterior motive. So, yung iba, nagbabrag, okay, kami lang ang tumulong, ikaw, nakatulong ka na ba? Nagtatayo sila ng hindi lang sa pagbablog, kundi nagtatayo ng grupo, ng club. Dito sa bangayan ng social media, sa mga Pilipino, itong maalingas-ngas dito, yung grupo ng FLM, itong tinatawag ni pangalan ay Francis Leo Marcos. May mga pro at saka anti at maraming naglilipan ng mga grupuhan dito, kanya-kanyang grupo. At magaling naman ang strategy talaga nitong FLM na ito dahil nakakuha siya ng maraming atensyon. Anti at saka mga pro nakakuha ng atensyon at nagkakaroon ng mahigit milyon na subscriber. Kaso lang ang nangyari, magulo. Dahil unang-una, yung pagpapanggap na Marcos, wala namang tunay na authenticated na birth certificate na Marcos daw siya. Siyempre, pag sinabi mong Marcos, talagang lahat niya na magbigay ng atensyon na mayroon palang Marcos at namimigay daw siya ng bigas or mga kalabasa o ano pa. Siyempre, sino bang hindi makabigay ng pansin yan? Marcos yan. Ngayon, ang sinasabi naman itong mga antay ay hindi totoo yung talagang pagtulong kasi yung sinasabi niyang tuloy-tulinadang mga tulong, bigas, kalabasa, truck na yan, hindi naman talaga daw totoo. Kunti lang. Ilang sako lang na bigas. Sinasabi niyang tuloy-tulinada. So, ibig sabihin, boasting, bragging, pinapahanga lang yung tao. Ngayon, pinagtagpuan na naman dito yung mahirap at saka yung mga mayaman. Kasi yung ibang mga OFW, mga mayayaman yan, lalo na yung sa US, mga nakapag-asawa ng mga foreigners, marami silang pera, nakakaroon ng business sa US, sa Japan, kung saan-saan, Australia, Canada. Maraming mga mayayaman dyan na may pusong tumulong. Ngayon, ito ang mga target, itong grupo na ito, bragging na ito, nagyayabang sa kanilang grupo na naniwala doon sa kanilang sinasabing kanilang layunin na ito. So, ang nangyari dyan, hindi lang vlogging ang
ginagawa ng grupo, kundi tayo pa ng club o foundation daw, sabing ganun. So, hindi lang club, foundation pa. So, dalawang bagay ito. Magkasiparate yan, yung vlogging at saka foundation. So, itong foundation na ito, nagtatayo sila ng foundation, pero wala pang ang legality, wala pang ang permit, nangangalap na ng contribution, ng mga donation. Yun ang masama doon. So, ibig sabihin, ito yung ulterior motive doon sa pagyayabang na sila lang ang tumulong. Samantalang marami naman talagang taong tumulong panahon ng pandemya, panahon sa kalamidad ng katulad nung sa pagputok ng Taal. So maraming tumulong, pero sila nagbabrag, ngayon yung mga taong naniwala sa kanila. So pinagtatagpo nga dito yung mga mahirap na nangailangan ng tulong at saka yung mga mayaman sa ibang bansa na gustong tumulong, pinagtagpo at mayroong ang foundation na tinayo, pero nang hingi na ng tulong, nangalap na ng pera na wala pang legality, yan ang labag sa batas. Kasi nga ultimo yung umaakit sa bus, mayroong nakasabit dito yung permit sa dibdib. Hindi ka pwedeng hulihin yan kapag walang permit. Yung pa kaya mangalap ka ng milyones ng pera mula sa ibang grupo ng club na yan at ibagsak sa isang tao na walang clear na liquidation. Ngayon, ako din ay beneficiary ako ng isang foundation. Nung ako'y maliit, member ako noong foundation na tinatawag na Students Fund doon sa Mindanao. So libre yung, dahil nag-aaral ako sa private school, libre yung aking pag-aaral sa high school. Mayroon pa kaming libre kami ng may mga notebook, kung anong mga gamit sa eskwela, ballpen lahat, libre kami dahil kukunin lang yung fund doon sa foundation na yon. At mayroon pa kaming libreng gatas. Yan, kada buwan mayroon kaming supply. So maganda yung foundation na yon, at yung foundation na yon sponsor ng mga puti, ginaan sa mga worker ng simbahan. Kaso, ang kagandahan doon, yung foundation na yun, nagkumuha sila ng director, yung director ang mamahala. May sahod yung director. Yung mga staff niya may sahod. Kompleto nakalatag ang structure noon at liquidated lahat ng kanilang mga expenses. So, maganda yon. At ako nga ay isang beneficiary doon sa tulong na yun. Ngayon, itong sa ginagawa ditong bangayan dito sa YouTube sa mga Pinoy, dito sa social media, itong grupong pro-FLM at saka nga anti, itong nagkakagulo dahil nga nangalap na ng pera na wala pa namang permit at nasaan yung proper liquidation. Yun ang problema doon. Kasi wala namang problema kung magbigay ka ng pera hanggang gusto mo, wala problema. Kusa mong kagustuhan yan, ipamimigay mo yung pera mo sa tulong mo kasi tinulong. Ngayon, pagdating sa oras na magiging maargabyado ka na ikaw ay tumulong pero nagkakaroon ka ng dumating na sa oras na ikaw ay magtatanong kung nailapat ba ng tama yung pera mo, doon ngayon magkakaroon ng gulo. At pinoprotektahan din ng gobyerno yung kasi sa sobrang dami ng tao na maapektuhan doon sa mapagkalap ng pera. Maaring mga iba dyan ay naghihirap pero gusto lang sumali dahil na sumaling magbigay dahil nakuha yung kalooban niya samantalang yung kanyang pamilya mismo ay nangangailangan ng tulong. Yan ang masama doon. Parang naging addict. Na-addict ka para makilala ka, para ma-shout out ka, magbibayad ka parang magbabayad ka dahil upang mabasa yung gusto mong sabihin, magbayad ka, shout out ka, si ganito, si Tarpulano nagbigay ng ganito, super chat, thank you, para mabanggit ang pangalan mo, magbigay ka ng pera. Yung pala, gusto mo lang makilala, gusto mong maging sikat diyan sa live stream. Andin nyo para yung pamilya mo ay nangangailangan naman ng number one, nangangailangan ng financial mo na support. Okay, doon tayo sa sunod na video ating reactionan itong ating mga pinapaliwanag dito.
ma-imagine po natin doon sa video na napakahirap po maging OFW. Masakit. Mahiwalay ka sa iyong mga magulang, nag-iiyakan kayo, mahiwalay ka sa iyong mga kapatid, yung asawa, yung mga anak, maliliit pa. Iiwanan mo sila ng matagalan. At minsan pagbaguhan ka pa lang, di mo alam kung anong mangyayari sa iyo doon nung maging lagay mo doon sa abroad. Masakit. Minsan nga nangyari sa akin dahil ako ay pabalik-balik din nung ako ay OFW pa. Nung pagbalik ko doon sa Middle East, and then natulog na ako doon sa aking kwarto. Nalimpungatan ako. Pagising ko, akala ko nasa kabilang kwarto yung aking mga anak na maliit pa noon. At gusto ko silang kausapin nung pagbuka ng aking mata, nagtingin-tingin ako sa paligid. Nalimpungatan ako, hindi ko alam kung nasaan ako at naintindihan ko na nandun na pala ako sa Middle East. Ako na lang pala mag-isa doon sa kwarto at ang aking anak, na-imagine ko, nandoon pala, nandito pala sa Pinas. At wala kang magagawa. Talagang masakit ang dibdib mo na imagine na ikaw na lang ngayon mag-isa samantalang masaya dapat kayong nagsama-sama sa isang pamilya. Nagagawa yan, nangyari yan dahil gusto mong kumita ng mas malaki. Tiniis mo yung hirap kapalit doon sa pira na yung inaasahan para sa iyong pamilya. Yan po ang kalagayan ng OFW. Ngayon, hindi natin na ganun ang kalagayan ng OFW. Ngayon, sa pangkalahatan, hindi po naging maganda ang kalagayan talaga doon sa OFW. Mayroong iba dyan, hirap na hirap sa trabaho. Yung iba, mapangit ang kumpanya. Minsan, na-delay yung sahod. Yung iba, pangit ang ugali ng boss. Yung iba, pinagsasabihan ng masakit. Yung iba, hindi magkaayos sa katrabaho. Maraming problema habang nandoon ka. At dahil ikaw lang mag-isa doon, wala kang kapatid, wala kang magulang ha. Kapag nagkasakit ka, antimano ikaw lang talaga kikilos kahit may lagnat ka. Dahil malamang magkakasakit ka doon dahil sobrang init kapag tag-init. Kapag taglamig, sobra namang lamig. Kaya mangyari, magkakasakit ka talaga doon. Walang hihilot sa iyo, walang bibili sa iyo ng kung ano. Minsan makikisuyo ka na lang sa iyong mga kasama. Mahirap ang magiging OFW. Ngayon, mayroong mga mayaman. Halimbawa, yung sa mga yung mga nasa US, Japan, may mga asawa silang foreigner, may mga business, mayayaman sila, pero majority sa mga OFW ay naghihirap. Yung iba nga natanggal sa trabaho, harap na naman ng iba. Tapos mahal ang bilihin doon. So yung iba hindi libre ng bahay, magbabayad ka pa ng bahay, yung araw-araw mo na panggastos, mahal ang pagkain. Sa iyong daily na needs mo, mahal ang gastos mo doon. Kaya konti na lang din ang matira mo, papadala mo pa sa Pinas. Kaya ngayon, pagdating dito kasi kailangan natin ng grupo. Ngayon, trending ngayon sa social media itong grupuhan. Grupuhan sa social media. Lalo na itong grupo nga sa mayroong grupo ditong nabuo itong sa grupo ng FLM, pro FLM at saka anti-FLM. Masaya dito kasi napakadaming tao na involved dito, at dito sa mga grupo na ito nagkakaroon ng kaibigan, nagkakaroon ng pagkakakilala, although hindi naman nagkakasama-sama sa iba-ibang lugar, nagkakaroon ng kaibigan. Masaya. Kaso nga lang, napasok ka doon sa loob, pero yung iba hindi alam na mayroon palang modus dyan. Mayroon pala, kaya nabuo yung mga grupo na yan, mayroon palang modus na hindi alam ng iba. At yun ang masaklap dyan, yun ang masama. Dahil pag nandun sa modus, ang target pala ay
maglilikom pala ng pera. Yung pala ang pinaka-modus ng iba. Ginagamit ang kahirapan or ginagamit yung activity na pagtulong. Pag nandoon ka na, parang maa-addict ka, simple gusto mong makilala kasi masaya ganyan. Kasi siyempre makilala ka, babanggitin pangalan mo, thank you sa super chat. Baka mamaya dahil sa na-addict ka sa pagbibigay, yung iba dyan pasikat, mamaya nakalimutan natin yung sakit, yung pagtitiis, yung paghihirap ng bilang ano. Kaya nga napunta sa ibang bansa, naging OFW dahil mayroong pangarap yung pamilya. Mamaya nakalimutan natin yung paghihirap nung ikay aalis, hihiwalay sa iyong pamilya, mayroon kang pangarap. Baka nalihis, imbis sa pangarap ka nakatuon, nalihis na ngayon dahil na-addict ka na sa grupuhan, dito sa mapakikipagkaibigan, napunta na dito yung atensyon mo, nandito na sa bangayan, sa pro-FLM dito, sa bangayan ng anti-FLM grupuhan. Ito ang stand namin sa grupo namin. Yung pala napasok ka pala doon na yung kalooban mo pala ay nabudol pala yung kalooban mo, hindi na nagumana yung pag-iisip dahil napamahal mo na yung grupo na yun. Masarap naman talaga yung mamahalin ka, mayroon kang nabilong ka doon sa grupo. Kaso nga lang, pagka hindi legit or hindi maganda yung layunin na hindi natin alam, walang grupo na maging mananatili kapag may layunin na iba. Mabubuwag yan, mabubuwag. Ang maganda na pag sumali tayo sa grupo, yung may genuine, yung hindi panglalamang, hindi pang sasamantala ang objective. Pagtulong, mayroon kang tamang layunin sa kapwa, hindi magsasamantala. Kasi ang nangyari dito, hut-hutan ang nangyari, hut-hutin. Yung may pira, hut-hutin sa isang mayroong mga grupong mayroon palang ganong layunin. So, anong ginamit dito? Yung kahirapan. Ginagamit ang kahirapan at katapat sa kahirapan ay pagtulong. Ito yung mga tools dito na ginagamit. Ngayon, nandoon na nga yung grupo. Nagkaroon ng culture doon sa grupuhan. So, yun ang ating pinakita dito. May na-exploit yung ating layunin. Yung kaya ka nagpunta nga sa naging OFW ka, pumunta ka sa ibang bansa dahil mayroon kang malaking pangarap, purpose para sa iyong pamilya. So yan yun. So nagmula tayo doon sa ating video na yung kahirapan ginagamit upang makapaghanap buhay. Yung kahirapan ng isang tao ginagamit ng vlogger upang lumaki kanyang channel, makilala at hindi alam nung mga ginagamit na akala tinutulungan yung mahirap, yung pala para lumaki ang channel at kumita sa YouTube. At yung sa Pilipino naman na culture, hindi lang nagbablog, kundi nagtayo pa ng grupo upang manghingi or maglikom ng mga pera. At nangyayari dito dahil walang tamang sistema, maaring huhot-hutin lang yung tao na hindi naman mga mayaman yan. Lalo na sa Middle East, karamihan dyan hindi mayaman yan. Andyan sa, basta sa Middle East, hindi mga mayaman yan. Dahil yung iba dyan, katulong. Yung iba, nagtatrabaho sa mga, sa commercial center, mga kumpanya, mga, kung ano-anong trabaho nila dyan. Nag-aalaga ng mga matanda. Nag-aalaga ng may sakit na mga matanda. Napakahirap ng trabaho. Tapos, mapunta ka sa grupo, ang layunin ay huhot-hutin lang yung kayamanan mo. Sila ay yayaman dahil walang sistema yung grupo. So, yan po ang ating nakikita. Yun ay mga possibility. At para mag-ingat tayo. Ngayon, nasa sa atin ang pagpili. Nasa sayo kung diyan ka talaga mananatili, kung hindi, yun lang ang talagang maabot ng isip mo, di diyan ka. Pero mas maganda ang pipiliin mong grupo ay yung legit,
may tapat na layunin, hindi lang panghuhot-hot, kundi pagtulong talaga sa kapwa, hindi magsasamantala ng iyong pinaghihirapang pera. So yan po ang ating pong hatid. Kung mabuti, kung may nakuha kayong aral sa ating pong binahagi, makakatulong po sa atin ito sa pag-involve dito sa social media. So ang ating topic, ulitin po natin, ang ating topic ay patungkol sa mga invention. Mayroon po akong ginagawang project proposal patungkol sa makina na gagamitin ko yung tubig upang makatipid ang makina. Ayun ang aking proposal. Pwede kayong sumabay dito at malaking bagay ito para sa ating mga sarili, maging sa ating lipunan. Pangalawang topic natin ay patungkol sa health. Paano tayo maging malakas, paano tayo mabuhay ng mahaba. Pangatlong topic natin ay patungkol sa entrepreneurship, dahil hindi nga dapat tayo ay aasa lamang sa tulong, kundi dapat tayo ay magsisikap ng ating hanap buhay. At pang-apat na topic natin ay itong trending na mga issues na mayroong kaguluhan dito sa social media. Salamat po.